Paano daw maglaba at magsampay dito sa Hong Kong? Tanong ko din yan noon eh. Paano nga ba? Tara, punta tayo dun sa labahan ko. Papakita ko, ipapasilip ko sa inyo kung saan ako naglalaba at saan ako nagsasampay. So, medyo maliit lang tong space na to. Tara. So, medyo maliit kasi tong bahay nila. So, ganyan lang yung aking sampayan. Ayan. Nakikita nyo ba? Ayan. So, medyo maliit lang. Maliit lang yung space na to. Ayan. So, dyan ako naglalaba. Kung nakita nyo, dito lang ako nagsasampay sa loob. Kasi, ayaw ng employer kong magsampay ako dito sa labas. Ayan. So, sumunod na lang tayo sa instruction ng employer natin. Pero, minsan, nagsasampay din ako dyan, lalo na pag winter, kasi mahirap magpatuyo. Tulad ngayon. Ayan. Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Daisy, your maid vlogger. May nagtanong sa akin, paano daw maglaba dito sa Hong Kong? Siguro napapaisip lang siya, pero I hope marunong siya maglaba, no? Diyan sa Pilipinas. Para konting adjustment na lang dito sa Hong Kong. Hindi po kayo makakapunta dito sa Hong Kong kung hindi kayo dumaan sa training. At isa po yan sa pag-aaralan sa training center. Paano yung maglaba the right way? Kahit ngayong paniniklop, pamamalansya, diyan natin matututunan yung the right way. Hindi mo naman kailangan sundin lahat ng yon, di ba? Kasi it depends pa rin sa employer nyo. Maganda, we know the right way at may certificate tayo about yan. So, professional ang dating, di ba? Kasi dadaan po tayo sa training and then magte-take po kayo ng exam sa TESDA, saka po nila kayo bibigyan ng NC2. In my time, household services 2. Pero parang narinig ko ngayon parang housekeeping NC2 ata or domestic work NC2 na. So, I'm not updated po. Pero don't worry about that kasi ang magpo-provide naman po niyan ay ang training center nyo which is connected sa agency nyo. So, huwag nyo masyadong isipin yan. Kapag nandun na kayo sa training center, babayad din po kayo dyan. So, make sure na magigain talaga kayo ng knowledge. Na hindi lang sa trabaho natin, di ba? Kundi, siguro ito nga yung maganda sa trabaho natin kasi after ng work natin, pwede natin magamit sa personal life natin, di ba? Kapag nagkaroon na tayo ng sariling pamilya or sa pamilya natin. So, ang paglalaba po, isa po yan sa magiging trabaho natin as domestic worker. And I hope marunong na po kayo maglaba, di ba? Pero kung hindi naman, kung prinsesa kayo dyan sa Pilipinas and gusto nyo talagang mag-work as domestic worker, kasi may mga reason naman kung bakit pumupunta dito sa Hong Kong at nag-work as domestic worker eh. May iba gusto nila maging stepping stone lang to para makapunta sila sa ibang bansa. So, if ever na hindi pa kayo nakakahawak ng labahan, eh, don't worry din kasi kung gusto-gusto nyo talaga tong trabaho namin, may training naman po. So, yun lang. Basta kailangan, willing ka lang gawin to. Diba? So, ihanda mo na ang iyong mga kamay. So, hindi ko po kayo tuturuan kung paano maglaba. Sa training center, matututunan nyo yan, okay? Actually, binigyan pa nga kami ng book noon kung paano mag-separate, kung paano yung tamang paglalaba, pagtatanggal ng stain. Pag-aralan nyo na lang po mabuti yon. But right now, hindi po yun yung i-share ko. Bibigyan ko lang po kayo ng mga tips kung paano maglaba dito sa Hong Kong. Una, depende po yan sa magiging employer nyo. Kasi, may mga employer na walang masyadong pakialam. Maybe, or kasi nga, alam nilang, dapat alam mo yan. Kasi, ina-expect na nila yun. Sabihin pa ng employer mo, mag-doubt sa'yo, nag-training ka ba sa Pilipinas? Diba? Kasi may mga ganyang employer. Alam na nilang, alam mo ang gagawin mo, so, nandun yung tiwala niya sa'yo. So, hindi na sila makikialam sa the way na maglaba ka. So, hanggat wala silang sinasabi, continue mo lang yung tamang paglalaba na alam mo. May mga employer naman na sasabihin o may sarili silang instruction. At meron naman, siguro nag-expect kayo na may washing machine dito, 'di ba? High-tech na sila.
Pero may mga employer pa rin po na gusto nila ay hand wash mo lahat. Kahit sa pamamalansya, ganun. Lahat, kahit medyas pinaplansya pa. May mga ganyang employer. Pero bihirang-bihira lang naman, so huwag kayo matakot, okay? May mga washing machine sila. Pangalawa, know how to use their washing machine or dryer. So, for example, wala kayo sa Pilipinas ng washing machine, and then, syempre dito, meron, o kaya iba yung label, Chinese yung label. Kapag hindi nyo alam gamitin, syempre pwede naman tayong magtanong. Lalo na kung hindi sila nagbigay ng instruction o hindi ka tinuruan kung paano, ikaw mismo yung magtanong. Para hindi ka masisi, ba't hindi ka nagtanong? Diba? Then, know what detergent they want to use. Okay lang ba na gumamit ng liquid detergent or powder detergent? Tapos kung ano yung brand na gusto nila, lalo na kung medyo sensitive sila, or may skin allergy sila, walang masama po sa pagtatanong. So, ask or know that. And then, learn how to remove stain. Yung mga mancha. Or inform them. Diba? Kapag nagkaroon, lalo na kapag may mga bata kayo, malaman nila kung gano'ng kakulit yung mga anak nila. So, meron din yan sa training center. At kung nakalimutan nyo, meron na yan sa YouTube, sa Google. So, search lang natin kung paano. Know if they want you to use bleach and fabric softener. Softener. Ayun, basta kayo na bahala. Bahala na kayo sa pag-pronounce. Pero, yun, kasi yung ibang employer na ayaw ng fabric softener, katulad dito, ayaw nila. Instead of that, ang ginagamit ko, antiseptic liquid. Depende yan sa employer nyo. Depende din yan sa mga damit na lalabahan nyo. So, katulad nito, yung mga ganitong damit. Kasi bukod sa pang-summer na damit, may pang-winter silang damit. Pwede ba yung ilagay sa washing machine? Baka kailangan yan i-hand wash, o kaya baka kailangan lang yan punasan, or kailangan siyang ipa-dry clean, dalhin sa laundry shop. And then, sa paggamit din ng washing machine, kailangan alam mo din yung ano bang gagamitin ko. Kasi may mga nakaprogram yan eh. Delicate, quick, normal, pang-blanket. So, kailangan, alam mo, alam nga naman ganitong damit, wool. Ang prines mong program is pang-blanket, diba? Baka pag after malabhan to eh, wala nang wala nang design. Baka masira, diba? Lagi nyo iisipin na ang mamahal po ng mga damit nila. Kulang pa yung one day salary mo para bayaran yung mga damit nila. Be careful para hindi ka mapagalitan, hindi ka mapagbayad. O kaya, pag lagi mo yung ginagawa, lagi ka nalang nagkakamali, pwede ka nilang i-terminate. Kasi hindi mo nagagawa ng maayos yung trabaho mo. So, learn and be careful. Always use your common sense. So, don't forget to ask if you don't know how to wash that. Kasi may mga damit talagang hindi mo alam kung paano lalabhan. And lastly, makinig po sa instructions ng employer nyo. Ito yung panghuli, pero ito yung pinaka-importante. Okay? So, kahit sabihin mong, di ba dapat ganito? O dapat ganito? Sabi sa training center, ganito eh. Pero, sila yung masusunod. Makinig tayo sa instructions nila. Pero may aminin ako. Nahiya akong aminin. Pero yes, totoo to. So, lagi kasi nag-shoot na lang si Calvin sa washing machine ng mga damit niya. Minsan, kapag nasa loob na ng washing machine, hindi ko na siya chine-check. Yung mga nilalagay ko na lang chine-check ko. Dahil hindi ako nag-check ng bulsa, may tissue pala, hindi ko nakatanggal. Pagkatapos maglaba ng washing machine, may mga small pieces of tissue siya. So, ang hirap tanggalin nun. Don't worry about kung pera, kasi hindi napupunit yung pera nila. So, okay lang, no? Pero, check pa rin nyo. Check nyo pa rin yung lahat. Katulad nun, nung ginawa ko, ako din yung nahirapan magtanggal ng small tissue sa lahat ng damit. Nakasama nung nalabhan na yun. Ayun, sino may kasalanan? Si Calvin. Siyempre ako, diba? Ito yung last. Don't copy me. Thank you for watching. God bless. So, galing sa China sila, ma'am, kahapon, at may inuwi silang ito. Silk kilt. Yung bed sheet, pero iba yung tela niya. So, ganyan yung tela niya. So, silk. Mahal siguro to. Siguro, mahal to. Ayan. So, nilagay ko dyan. And since, hindi ko nga alam to labhan,
noon na, binigyan nila ako ng instruction. Ang instruction sa akin, kapag bago pa lang, ito, katulad dito, unang laba, ilalagay ko lang siya sa washing machine without anything. Okay? Yan. So, parang nilaban lang siya sa tubig. But next time, yung second wash, kapag lalaban ko na siya ulit, ito na yung gagamitin ko. Yan. Diba? So, sa atin pang katawan to, shower gel. O kaya ito, fabric conditioner. So, yun yung instruction sa akin. But again, depende po yan sa employer nyo. So, makinig kayo sa instruction ng mga employer nyo kung meron, at kung wala naman, magtanong kayo. Okay? So, depende yan sa employer nyo. So, yun lang. Paalam muli.